ang dating pag-isip natin na puro kalikuan. So ibig sabihin, yan yung bagay na aalisin natin. Kaya we need to renew our mind. Saan natin i-renew? Sa mga bagay na panlangit. Kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nakaupo doon sa kanyang luklukan ng trono. So clear po ito, ano? So we need to focus. Kaya nga sabi rin po ng aklat po ng Hebrews, sabi niya, fix your eyes, okay? Saan? Sa atin pong Panginoong Kristo, the author and finishers of our faith. So ibig sabihin, ang nais parating mismo sa atin na Apostle Pablo, mismo na dapat nung tayo po ay naligtas na, naalis na yung paghangad po natin at hangaring makamundo at wala na po tayong ibang iniisip kundi doon sa Diyos na nagligtas po sa atin kung saan po siya naroon at wala pong iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. So, alam niyo po, napakagandang mangarap talaga na isang araw, makakapiling po natin ang atin pong Panginoong Jesucristo, makakasama po natin siya, okay? Makikita po natin siya ng mukhaan. So, that is a joy. Yan yung joy na hindi po natin pwedeng ipagpalit sa alinmang mga bagay. Dahil yung kaluwalhatian ni Kristo, okay, na siyang mararanasan din natin pagdating ng panahon, ay naghihintay po sa atin. Bakit natin ipagpapalit ang mga bagay na yan sa temporaryong mga bagay? Kaya sumunod din sa Apostle Pablo doon sa aklat ng Roma 8:18, sabi doon, bakit natin ipagpapalit ang maraming mga bagay while the glory waiting for us ay higit na mas mahalaga, higit na mas maganda. So yan po yung kaluwalhatiang nag-iantay sa atin bilang mga naglilingkod sa Kanya. Kaya ako'y naniniwala that this life talaga ay puno po ito ng mga bagay na kung saan nababalot po tayo ng karumihan na dapat din po nating pag-ingatan at mangyayari lamang ang bagay na iyon that this mind will be renewed if we focus our mind, if we give our heart to Christ alone. So sa Diyos lamang dapat ang pag-iisip po natin at ang ating puso. Siya yung priority, siya yung una. Ito yung mga bagay na hindi tanggap po ng marami regarding giving everything to the Lord, denying themselves sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Kristo. Dapat ibigay po natin ang lahat-lahat sa Kanya. Ang daming sasabi na sabi nila, hindi naman nasa mundo na po tayo. So they are trying. Gumagawa po sila ng mga word of exemption para sa ganun itong mga talatang ito ay patuloy na mababaluktot sa simpleng kaparaanan. What the Bible says, yun. Hindi po natin pwedeng palitan. What the Bible's required, yun. Hindi po pwedeng palitan at dagdagan. So kung ano yung required ng Biblia, ano yung tinuturo ng banal na kasulatan, yun yung dapat tayo. Hindi po pwede na yung Biblia ang pinapasunod po natin sa gusto natin at ang higit na mas malaga, ang Biblia ang sinusunod po natin. Although it is painful and hurt for us, lalo't ang dami talaga na mga talata sa Biblia na maaaring tatama sa ating mga puso at sa ating pagkatao dahil nakubog po tayo doon sa karumihan at kasamaan. Pero ang nais lamang ng Diyos ay lubusan tayong maituwid dahil pagdating ng araw doon sa langit, okay, ang mga lingkod niya ay makita at mamumuhay sila ng lubusang kabanalan katulad po niya na puspos ng kabanalan. So yan po yung isang paghahanda lamang po sa atin bilang isang mga Kristiyano. Kaya when Paul said that renewed your mind, so ibig sabihin niya, iiwan mo na ang kaisipang makamundo. So most of the time, aminan man po natin ito o hindi, pero karaniwan, makamundo po ang atin pong pag-iisip. Tama ba? Makalaman po ang atin pong pag-iisip. Pag nangarap po tayo, wala ang ministry, lagi doon sa ating pansarili. Pag kumilos po tayo, minsan wala doon sa paglilingkod. Ang gusto po natin paglingkuran ng atin pong mga sarili. But if, kung tayo po talaga ay tumanggap kay Kristo at tayo po ay talagang iniligtas niya, dapat na-renew yung mind po natin. Yung lifestyle mo noon na makamundo ay magiging lifestyle, okay, na nagiging modelo katulad ng atin pong Panginoong Kristo. Yung mga pangarap mo noon na makamundo na pansarili mo noon, okay, ngayon naman ay nangangarap ka na kasama lagi si Kristo. Yung mga bagay na gusto mong gawin sa sarili mo noon, ngayon ay gagawin mo na para kay Kristo. So yun yung renewed mind. Yun yung nabagong pag-iisip. Yun yung mga niligtas po ng atin pong Panginoon. Tayong mga niligtas ng Panginoon, mayroong ganitong uri ng pag-iisip.
isang pag-iisip na maka-Diyos, isang pag-iisip na nais mabuhay sa kabanalan, isang pag-iisip na nais mapaglingkuran ang ating pong Panginoong isang pag-iisip na kung saan wala po tayong hangarin kundi masunod yung kanyang kalooban. Dahil hindi na po tayo namumuhay sa sanlibutan. Okay? Wala na po tayo doon sa sanlibutan. Kaya lahat ng uri ng tukso ng sanlibutan yan ay dapat ito yung ating iwan. Ito yung dapat po nating iwasan at mamuhay tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, yan sana yung laging ilagay po natin sa ating pong mga kaisipan. Ano? So, ang mundo talaga napakalaking tukso sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Ang dami niyang ino-offer po sa atin. Ang dami niyang ino-offer. Kaya if you study the life of Demas, nagsimula po siya doon sa spiritual, nag-end po doon sa worldly lifestyle. At tingnan po natin na baka naman tayo ngayon nagsimula po tayo ngayon sa spiritual, tapos sa banda muli, mag-i-end din po doon sa worldly lifestyle. At yan, naiiwan po yung mga realidad sa totoong paglilingkod po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pero po tayo, no? Tignan po natin ang ating pong mga sarili. Although katulad ng sinabi po sa inyo kanina, tayo po ay masama bilang mga tao, depraved, at tayo lamang po ay nagkaroon ng kakayahan upang mamuhay sa kabanalan because Christ chose us, elect us, sanctified us, because of His grace, because of His mercy. Kaya yan po sana yung lagay po natin sa ating mga puso. So set your mind on things above, not on things on earth. Set your mind kung saan po ang ating pong Panginoong Jesucristo at hangarin po natin yung isang pagnanasa at pag-iisip balang araw makakapiling po natin ang ating tagapagligtas na atin pong inaasahan at wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. So that is, okay? And then, pang-labing-anim, dalawa lang siguro matatapos pa natin ngayon. Sa 11 po, be patient in all tribulation. Be patient in all tribulation. So, sa ating mga Kristiyano, inuutos na rin po yan, maging sa panahon po ng ating pong Panginoong Jesucristo, na dapat maging matiisin din po tayo sa lahat ng mga pag-uusig na naranasan ng bawat isa po sa atin. It is also commanded to us. Kaya alam niyo po, maraming mga Kristiyano ngayon, akala po nila nung tinanggap po nila si Kristo, yung Kristo na ginawa nilang Diyos, hindi yung Kristo sa Biblia, nawala na po sa kanila yung paghihirap, nawala na po sa kanila yung karamdaman, nawala na po sa kanila ang kapighatian, at ang tanging ibinigay sa kanila ng Diyos ay tagumpay sa buhay. Alam niyo po, hindi po yan totoo. It's never written in the scripture at all. Tayo po bilang mga Kristiyano at ang sinabi ng Diyos ng Biblia at ng Jesucristo ng Biblia, maging kasali pa rin po tayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay tayo dito sa liputan. Dahil hindi naman lahat ng panahon na tayo pa'y daranas ng tribulations, may mga panahon naman na hindi tayo nauusig, pero expect, okay? Dapat i-expect po natin na daranas talaga tayo ng ganitoong mga bagay, mga pag-uusig ng mga tao, okay? Mga paghihirap na mararanasan din ng tao, okay? Persecutions, tribulations, lahat po yan madadanasan po natin kasi it is written to the scripture. Actually, it is also isang payo ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad nung siya pa ay nandito sa lupa. Ngayon, si Apostle Pablo naman, tayo po ay kanyang pinapayuhan. Sabi niya, be patient in all tribulations. Sa lahat ng pag-iirap po natin. Dapat tayo po ay laging magkaroon po ng tawag doon, pakikipagbaka sa bagay na ito. Romans chapter 12 verse 12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Dalawang sinabi niya, no? So dapat may magkaroon po tayo ng kagalakan at maging matyaga sa kabila po ng atin pong mga kapighatian. So, hindi ko pa alam kung ano pong naranasan po natin. But when we talk about these kinds of tribulation, ito po yung tinutukoy ni Apostle Pablo na tribulations regarding to your mistake. Ito yung tribulations
patungkol doon sa Christian lifestyle mo. Okay, isang pagtitiis, isang pag-uusig, isang kapagitian dahil namumuhay ka dahil kay Kristo. So, ma-experience po natin ito talaga pag tayo po ay namumuhay sa turo ng ating pong Panginoong Kristo, pag tayo po sumusunod sa turo ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya pag ito yung ginawa po natin, ang mundo hindi po tayo papalakpakan eh. Kaya ngayon po marami pong mga professing Christian, pinapalakpakan po sila ng mundo. They become famous. Pero pag ito sinundan po natin ng banal na kasulatan, hindi naman tayo papalakpakan ng mundo eh. Kung inusig nila ang Panginoong Jesucristo, kung inusig nila ang mga apostol, and also kung inusig nila ang mga believers in the Bible, expect na tayo rin po iuusigin dahil tumayo sila sa katotohanan at tumatayo po tayo sa katotohanan natural, ma-experience po natin yan. Pero ang ganda ng mga advices na Apostle Pablo sa 2 talata na nais ko pong basahin po sa inyo, na sana sa panahon na tayo po'y may tribulation, persecution sa buhay na ito, ay maunawaan po natin ang banal na kasulatan kahit kailan po ay hindi po siya nagbibiro sa pagsunod sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa aklat po ng 2 Korinto chapter 1 verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapagitayan upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahabis. So ibig sabihin nandiyan po yung pag-aliw ng atin pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, na kahit man tayo po ay napipighati, na kahit man na tayo po ay nahihirapan, mayroon pa rin yung joy na matatagpuan po natin at mararanasan po natin sa Kanya. At ang dahilan po yan ay pagdating ng araw na may mapapatiran din po tayo na maaaring uusigin, na maaaring makaranas ng persecution at maaari rin makaranas po sila ng mga kalungkutan sa paglilingkod nila sa Panginoon. Tayo naman ngayon na nasubok na sa mga bagay na ito ay makapagbigay tayo ng kaaliwan sa kanila. So that is the reason. Isang reason po yan. Not only it is because sinabi ng ating pong Panginoong Kristo na magiging kaparte po tayo ng pag-uusig, kundi may dahilan kung bakit. So tayo bilang mananampalataya, dapat maging matatag po tayo sa panahon na tayo inuusig at sa panahon naman na tayo ay pinipersecute din po ng ibang tao dahil sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ganun din po ang sinabi doon sa aklat ng 1 Thessalonica chapter 3 verse 4, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. So clear po yun, bahagi. Kaya kahit anong gawin po natin, kakarebuke po yan, bahagi po yan ng Christian life po natin. Bahagi po yan na minsan nauusig talaga tayo dahil sa atin pong paglilingkod. Minsan pa nga, nilalayuan po tayo ng mga dating mga kaibigan, mga mahal sa buhay na namumuhay sa sanlibutan pa rin hanggang ngayon. Minsan pa nga, halos ayaw nilang makipag-usap sa atin dahil parang ang tingin nila sa atin ay napakabanal po natin, pero ang gusto lang naman natin sa kanilang sabihin ay yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Expect all these things, even inside our family, dahil hindi nila tayo nauunawaan, dahil hindi nila alam ang mga bagay na kung saan natanggap natin sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon Kristo. Ngunit huwag po tayong mapanghinaan ng loob. Huwag po tayong huminto sa pag-abot sa kanila. Kahit na ilang pag-uusig pa ang gawin po ng maraming tao sa atin, alam na po natin kung saan dapat tayo tumatayo. Kung tumatayo po tayo doon sa katotohanan ni Kristo at sa Kanyang mga turo at sa kaligtasang tinanggap po natin, titiyakin ko po sa inyo na ang pag-uusig na ito ay mararanasan po natin. Hindi lamang po, ulitin ko, hindi lamang po sa ating mga pamilya sa loob ng tahanan, hindi lamang sa ating mga kaibigan, hindi lamang sa ating mga trabaho, maging outside, those people who knew us, okay? May mga pagkakataon na uusigin tayo sa mga bagay na ito. Pero sana, tayo po ay nauusig dahil sa ating pagiging Kristiyano. Hindi po tayo nauusig sa mga bagay na kung saan paglabag sa kalooban ng Diyos. So, yan po yung pakatandaan po natin. Be transformed in all for the sake, sa glory, sa kaluwalhatian po ng ating pong Panginoong
Diyos at ng ating pong Panginoon Kristo. Be patient in all tribulation. Nais ko pong magtapos sa gabi pong ito, sa dalawang ito lang na pinag-aralan po natin. Hindi ko po alam kung ano pong pinagdaraanan po ninyo. Maybe you face a great tribulations in your life, kaming mga suliranin, problema, and you are asking before the Lord na para bang ang tagal na yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo ay hanggang ngayon na hindi pa rin nangyayari. Alam niyo po, when we pray before the Lord, always ask His will. Isang bagay lang ang ilagay niyo po sa puso po ninyo upang maging matibay. Walang bagay na nangyayari sa buhay ninyo na hindi pinahimpulutan ng Diyos. That is in the book of Lamentations chapter 3, beginning verse 37. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po natin, sa panahon na tayo malusog, sa panahon na tayo may karamdaman, sa panahon na tayo pinag-uusig, sa panahon na tayo naman ay nagiging mananagumpay, sa panahon na tayo nadadapa, sa panahon na tayo bumabangon, sa panahon na tayo lumuluha, sa panahon naman na tayo ay nagiging magala. Lahat ng yan ay ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay para maunawaan po natin na nandiyan lamang siya. He is a God who controls everything. At anuman yung katatayuan po natin sa buhay po natin, pagkatiwala natin sa Kanya. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, at siya lamang ang Diyos na maaari po nating panaligan at katulong sa lahat na pagkakataon. God bless po sa ating lahat. So, dalawa lang pong tatapusin natin ngayon dahil So, naabot naman po natin yung oras ng ating pagsisimula. Oras pa kayo? Pag-finish pa tayo? Rosalie? Ikaw na muna. Baka wala. Sorry. Yung anak darap. Okay po. So yan. Amen. Thank you so much po. So, ang time po natin is 5:20 po. Magpa 5:20 na po. Magpapatuloy pa po ba tayo? Meron pa pong time. Ipa-pray mo na sa Rosalie and reflection or question. Okay, sige po, Pastor. Okay po. Salamat po, Pastor. Tatawagin ko muna po yung ating pagpapray na po si Pastor Georgette, di po ba, Pastor? Oo. Okay, sige po. Pastor, medyo na ako kasi yung anak nag-message. Oh. Sino pong naka-assign sa pagpipray? Ako po si iPad, si Sterlani po. Sterlani. Opo. Siya po yun, no? Nandito po siya eh. Ayan, si iPad po. Sterlani. Atilani, naririnig niyo po kami? Ayan, okay po. Okay po. Salamat po, Atilani. God bless you. Hindi narinig siya ka. Ano kasi yung process ko, Rosalie. Oo. Ayan, sa puyat yan. Okay, Ako, te. Ako makalabot po yung process ko, hindi makano. Sige, ako na lang mag-pray. Ako, te. Kung di mo ako na lang. Hallelujah. Praise the Lord. Sa tayo manalangin. Lord, maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa ibinahagi po ni Pastor Georgette. Lord, dalayan ko, Panginoon, na patuloy po siyang pagpalain, no God. Hallelujah. Patuloy na bigyan ng wisdom, knowledge, Panginoon, sa pagbabahagi na yung mga salita, o God. Lord, salamat, Panginoon. At i-bless mo rin po ang kanya pong ministry, maging kanya pong pamilya, Panginoong Diyos. Patuloy, bibigyan po siya ng kalakasan, Panginoon, sa lahat ng area ng kanya pong buhay. At i-provide mo rin po, Diyos, ang kanya pong mga pangangailangan, o God. Lord, we thank you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sir Florence, busy ata si Sir Rosalie. Ikaw muna sub mo muna siya. Okay. Sige po. Ayan. So, maraming salamat ng Pastor sa muli natin pinag-aralan, yung 15B transform. Ayan. And 16 po, 16 na po ba yung deep patience and revelations and persecution, Pastor?
Hanggang 16 po yung ano nyo ngayon, anak. Tama po ba? So, ayun. So, salamat po, Pastor. And napakaganda po ng ating pinag-aralan ngayon, ano? So, minsan po, mahirap, maraming, hindi maunawaan yung mga sagsabing positional holiness, progressive holiness, ano? Dahil ang alam nila, ano? Kaya napakaganda po talaga ng pag-aaral para maunawaan natin kung ano yung mga ano ba yung klase ng pag-sacrifice sa atin ng Panginoon. Kasi sinasabi nila, ano yun, kapag nagkakasala pa rin, di ba? Kaya yung iba sabi nila, sabihin, ligtas ka pa rin kahit nagkakasala ka. So, kaya po napakahalaga ng pag-aaral. So, mga kapatid, may question po ba kayo kay Pastor? Reflection? May question? May tanong po kayo, hindi po kayo magtanong kay Pastor. Dadali. Kayo? Miss Lourdes. Okay po, magtatanong po. Ay, hindi, reflection ako, magre-reflect. Naano kasi ako, dahil tayo ay mga Kristiyano na, ang sabi dito, binasa ko nga doon sa Colossians chapter 3, 2 and 3, ang mga bagay na panlangit ang isaisip natin, parang hindi ang mga bagay na panlupa. Ito ba'y, Pastor, ay pwede rin gamitin ito sa ano tawag dito when it comes sa sa pagbibigay. So, lahat yan na mga gawain na ukol sa Panginoon. When it comes sa ating pagbibigay, lahat suportahan din natin yung mission. Ang mindset natin ay palawakin ang gawain ng Panginoon. Di po ba, Pastor? So, kailangan natin suportahan din ang mission kasi ituon natin ang mga bagay na panlangit. So, ano ba yung mga bagay na panlangit? Abutin natin yung mga kaluluwa sa pamamagitan ng ating pagbibigay, ang mga pastors and masuportahan natin sa kanilang mga gawain. Dito kasi sa Israel, hindi natin limited yung time natin. So, pwede lang natin maipakita siguro yung ating through sa ating pagsuporta sa mission, katulad dyan sa Pilipinas, at yung ating mission and vision sa church planting. Maybe we need to, ang mind natin ay nakalaan din doon. Lahat tayo na nasa kongregasyon, suportahan natin yung mission and vision ng church. Yun ba ay may kinalaman doon, Pastor, dito sa Colossians chapter 3 verse 2 and 3 na nasa ko ng mga bagay na panlangit ng isaisip natin ninyo, parang ganon. Nandiyan ka pa ba, Pastor? Yes, salamat, Pastor Sir Lourdes. Actually, if we study the context, maraming mga talata na magagamit po natin regarding giving and supporting the church. Ang isang bagay lamang talaga na maaari nating masabi in Colossians chapter 3 is all about Christ and our relationship to Him. It's all about who you are and who you are in Christ. So yan yung gusto lang iparating ng Colossians sa atin. Although we kinunik lang po natin yan in the book of Romans that yung transformations natin sa sanlibutan, dahil matra-transform lang ang buhay po natin pag nabago yung pag-iisip natin at binigay natin kay Kristo. But by the way, your heart, Sister Lourdes, patungkol naman sa giving, marami tayong mga talata na pwedeng gamitin yan. Pero kung sasabihin ninyo na pwede natin gamitin yan, okay, I think that is out of context if we use that things kasi iba yung pinaka-context ng Colossians chapter 3. Ngayon, patungkol naman sa pagbibigay, tama naman po yung sabi po ninyo at sinabi po ninyo na dapat yun talaga. Okay, heart po yan ng Kristiyano eh. So, alam na po natin yan, pangkaraniwan po natin na nababanggit ang uri po ng pagtulong sa gawain po ng ating pong Panginoong Diyos. Kung mabasahin po natin in the book of Philippians chapter 4, beginning verse 10 hanggang 9, clear pa rin po yan sa mga pagtulong po ng taga-Pilipos, okay, patungkol sa church planting at pagtulong din po nila kay Apostle Pablo sa kanyang mga misyon at mga gawain po ng ating pong Panginoon, maging siyang nakablanggo. Magagamit din po natin doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9.
chapter 9 beginning verse 6 hanggang 8. Magagamit din po natin ang 1 Corinthians chapter 8 beginning verse 1 to 5. At magagamit din po natin ang 1 Corinthians chapter 16 beginning verse 1 to 2. So maraming mga talata regarding giving and supporting the missions and visions. So yan po, Sister Lourdes. Thank you po, Pastor. Please, alam ko po. Okay. Salamat po. Ayan, amen. So, basahin po natin yung chat po ni Sister Emma Ragos. Grabe ang salita ng Panginoon. Patuloy tayong matuturuan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pwede rin po yung sa pagtulong sa mga ministry. Okay? Salamat po Sister Emma Ragos. God bless you po. Sino po may tanong? Reflection sa inyo? Napakaganda po natin pinag-aralan na. Yung pong holiness na yun po. Kasi minsan, yung iba, minsan po, pag pinatapik po namin yan, yung holiness, sasabi nila, paano ako magiging holy? Na ako yung nagkakasala. Kaya po napakaano nila na pagpag-aralan yung holiness, sabi nila, napakahirap daw po. Kasi ang banal lang daw talaga ang Diyos, hindi daw ang tao. Kaya, kasi nga po, hindi ko napag-aralan, yung katulad dito sinabi pa sa mayroon tayong after natin na tinanggap ang Panginoon, meron tayong positional holiness. Pero kailangan pa rin natin po pala yung progressive holiness na ito po yung result pala ng ating positional holiness. So, napakaganda po ipag-aaral natin. Mga po, may apply po natin ito, And yun po ang kaanuhan doon, na sure tayo na talaga tayo ay ligtas because of yung ginawa po ng Panginoon na sa ating positional holiness. Amen. So, mga kapatid, may reflection po ba kayo o tanong kung kayo po ay naguguluhan o may agam-agam, pwede na po kayo magtanong ngayon kasi lahat po pwede kayong sagutin ni Pastor Jet, and kung out of topic din po, pwede po kayong magtanong. Malaya po kayong magtanong. Ano po? So, salamat po mga kapatid. Meron pa po ba? Sister Emma Ragos, may question po kayo? Sister Emma? Wala po kayong sound? Wala po kayong, wala po kayong sound? Wala po kayo marinig? Naka-mute po kayo. Mag-unmute po kayo. May tanong po kayo, Sister Emma? Okay ka na, Sister Rosalie? Kapatid, wait lang kasi baby pati eh. Siguro, may pagka nakalabas. Lipat mo lang sa akin, sis Florence, kung hindi ka rin pwede. Pero kung pwede ka, lang. Okay lang po. So, sino po yung may reflection o katanungan? Kahit out of topic po. Mas maganda po yung Bible po yung sasagot sa inyo. Kasi minsan po, yung iba ay nagtatanong, kung kailang tapos na, ay iba po yung pagpapaliwanag po ng talagang sa Bible po, Kasi sa ating idea lamang, mas maganda po tayo sasagot po ay iba po. Amen. Meron pa po ba? Sister Lorna, Sister Ruby Atienza, baka may tanong kayo, Sister Maria, Brother Natsky, The Rose Transfiguration, baka may mga tanong po kayo. Reflection. Sister Amitel Tubiron, good afternoon po. Ayan. Basta ang sinabi niyo po dun sa Lamentation sa po yung 3:4 po ba? Yung huli niyo pong sinabi dun sa Revelation? Lamentation 3:4 po ba yan? Thessalonica. First Thessalonica. Thessalonica ba? Yung dun sa hindi, meron siyang ginamit sa uli. Lamentations yung sinabi niya. After ng Thessalonica. Yeah.
Nawala na din ata si Pastor. Nasaan na ba? Bakit parang wala si Pastor Raza? Narito naman siya, kailang hindi naman nag-aaral. Nawala. Pastor, na may tanong pa? Sa yan, Lamentation chapter 3 verse 37. 37. 3 kasi na kasi, hinahanap ko bakit wala ko sa 3 kasi 7 pala. Pastor, salamat po. So, Pastor, yung binanggit niyo lang po yung yung possessional and progressive holiness, pero yung perfect holiness, wala pa naman po sa atin yan po. No, hindi ko lang pinanggit yan kasi yan naman ganyan. You are not become perfect dito. Ito nang gawin natin. So, nasa progressive lang. Actually, yung positional, ang positional, it is when God's work in us, bago po tayo manampalataya sa Kanya, we are all already declared holy in the sight of God through Christ. That is another part of positional holiness. Pero yun sa progressive, yan yung fruit ng positional na dapat may pagkilos, may paggawa, may pagbabago. Amen po. Salamat po, Pastor. Kasi minsan po, kapag napapag-anuhan namin yung, sabi kasi ng Panginoon, be holy for I am holy. Dami siya sinasabi niya, paano ako magiging holy? Nagkakasalap ako. Sa isip ko, sa salita. Kaya nga po kung hindi po talaga, Pastor, pag-aaralan po is, nakayusik yung mind natin, naka tayo pala iligtas na because we have a positional holiness. Kung hindi pinag-aralan, talaga po, ganun po yung mindset ng tao. Kaya po, napakaganda po ng pag-aaral. Salamat po. So, sino ba po yung may tanong? Busy po ba lahat kayo? Pastora, baka po kayo may tanong. Wala naman, Sir Florence. Tatanong ko. Ayan. So, basta binabanggit po kayo kanina, yung si Dimas po, di ba sabi nyo, siya po ay namuhay muna sa spiritual, parang spiritual living ba yun, sabi niya, spiritual. Tapos nagtapos siya sa worldly, So, si Dimas po ba, pagkapagkagan ba yung isang Kristiyano, halimbawa, namuhay siya ng spiritual muna, nung una, tapos nung katapusan ni worldly. So, nangangahulugan po ba? Hindi na po talaga siya, ganun po ba yun, Pastor? Pinakalas na question. Yung, di ba yung, niyo po, si Dimas, sabi po ni Pablo, siya po ay, nauna ay spiritually, parang spiritually, siya po, nung una. Sabihin siya ay siguro mainit na sa panampalataya. Tapos, yung katapusan, naging worldly siya. Ito ba? Sabi ni Pablo. So, siya po ba ay ligtas pa rin po ba, even though naging worldly siya, o hindi po na siya safe? Wala, there is no clear evidence regarding Demas is backslider person. Pero ang sinabi doon, if you study the book of 2 Timothy chapter 4, clear doon na niyakap niya ang yaman ng mundo. Pero may sinamahan siya sa paglilingkod, but we don't know the conclusions. Siyempre, hindi naman natin alam, but the Bible speaks. He turned back to the worldly things. So, yung lifespan niya, hindi din natin alam. Doon sa sitwasyon na yan. Kaya hindi ako magkukonclude kung ligtas siya o hindi. Okay, pero kung ang conclusions ay totally talaga, according to the Bible, that bumalik siya sa sanlibutan, natural, hindi talaga. Tama ba? Pero wala kasing conclusion dahil in the point of Paul, sinasabi niya lamang na iniwan siya ni Dimas at namuhay siya, pinili niya ang mamuhay sa sanlibutan sa karanyan ng sanlibutan ito. So that is, iniwan niya yung kanyang ministry and live for richness of this world. So hindi rin nabanggit kung ano yung mga uri ng kayamanang ginusto niya, pero ang clear sa atin, iniwan niya yung ministry, iniwan niya si Pablo, tumalikod siya doon sa ministry na dapat na naging kasama siya ni Pablo. At ang tanong mo sa akin kanina, ligtas pa ba siya? Sabi mo sa akin kanina, ang totoong ligtas naman talaga, katulad sinabi ko sa inyo, may mga panahon na tinatawag natin na nanlalamig sila, pero may sila ay tawag doon, babalik o di kaya hindi sila tatalikod because they have, mayroon tayong tinatawag the doctrines of the perseverance of the saint. Magpapatuloy at magpapatuloy sila.
No, so yan yung isa sa ating clear na view, and even Apostle Pablo ay tinuro rin sa atin the perseverance of the saint. Magpapatuloy yan sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya in terms regarding kay Demas naman, ulitin ko, yun lang naman yung nakatala doon sa scripture, 7, the backgrounds of the book that I study, at pinag-aralan ko rin yung mga backgrounds ng mga tao doon, mga tao in the scripture. So, kung tutusin, so masasabi kong hindi natin alam doon sa ending of his life, kasi hindi naman sinabi yung end of his life eh. Basta doon sa panahon na sila nagme-ministro talaga ni Pablo, kasama siya, tinalikuran niya, iniwan niya si Pablo at siya namuha sa sanlibutan. Doon, nag-conclude lang doon. No? At ulitin ko sa iyo, kung nag-conclude doon at yun lang talaga, ibig sabihin, hindi siya ligtas. Ngayon, kung sakali man na may pangyayari, halimbawa lang, okay, so hindi naman tayo Diyos na nahusgahan, pero based to the scripture, anyone to turn back to the world is not safe at all. Kahit sinong tao na babalik doon sa sanlibutan, okay, iibigin niya ang sanlibutan. Hindi siya ligtas at the first place, kahit matagal siya doon sa paglilingkod. Okay po, gusto. Ha? Salamat po. Okay na yan? Okay po, gusto. Salamat po. So, kasi minsan, alam niyo, Pastor, ang Christian, minsan, yun nga po, kahit sa ngayon, sa panahon ngayon, minsan mainit na mainit, tapos biglang, alam niyo po, kasi maraming talagang kaanuhan po ang sanlibutan, maraming mga wants, wants, hindi lang needs na wants talaga. So, minsan po, ang isang Christian, minsan talagang nag-turn. Pero ang kagandahan po talaga, sabi niyo nga po, pagka, lalo na kung pinilo, is, kapag bumalik po, yung bumalik, at binabalik po ng Panginoon. Amen po. So, mayroon pa po ba, mga kapatid? O naguguluhan po kayo? O may tanong po ba kayo? Reflection? Ano po ba yung, ano yun po sa ating pag-aaral ngayon? May time pa po tayo. 5:36 lang po. Malaya po tayong magtanong. Brother Natsuki, baka may tanong ka. Sister Rose, Transfiguration. Sister Ruby Atienza. Pwede ba kayo mag-chat kung gusto kayo magtanong? Nawala ka rin, Sister Florence. Hindi, narito po ako. Narito rin, naghihintay po ako na mag-a-unmute kung sino po ang magtatanong. Ikaw, Sister Lourdes, meron ka pa bang tanong? May gusto ka pang liwanagin? Ayan, si Sister ay Maralios. Di po ba, kaya basahin po natin di po ba sabi din sa kanyang mga salita, ang manatili at magpatuloy ay siyang maliligtas? Ayan po. May tanong po kayo doon? Wala nang problema doon. Wala nang problema. That's in the book of Matthew chapter 24 verse 13. Actually, that is, pwede nating i-quote yan talaga regarding perseverance of the saint. Actually, ang verse na yan ay tumutukoy to the perseverance of the saint. Yung mga talagang niligtas ng Diyos talagang nananatili sa paglilingkod. Anong tanong doon? Wala namang tanong doon, di ba? Na-quote lang. Wala po. Parang ano lang po niya yan. Ayan. Nag-heart. Salamat po sa heart. Ikaw, Brother Natsuki, may tanong ka? Sir Miriam. Sir Ruby. Sir Maribek, Spirito. Sir Lorna. Sir Junel, ayan, tinawag ko na kayo sa isa. Sir Lisa. Sir Mena Cancino. Dalawa lang po yung sa atin nga ni Pastor. Yung sabi doon ay be transform. Yan, be transform. Yan po ang lagi doon sa, alam po natin, sa Roma 12. To be transformed by renewing of your mind.
Ayan, at saka yung be patient in all tribulations. Be transformed. Amen. So, lahat naman po siguro, ano, ay nagsusumika po matransform. No? Meron pa po ba o ano? Ayan. Baka wala na si Salamat Florence, po, Pastor. magpaano ka na, prayer, ano ka na. Kung ano na. Ang galing ni Pastor, ang liwanag ng mga, ay sabi po niya, ang galing ni Pastor, ang liwanag ng mga share niya. God bless you po, Pastor. Ayan, sabi po ni Sister Emma Rago. Salamat po, Sister Emma. Patuloy lang po tayo sa pag-aaral. So, kung wala na po, ano, ayan, so, tatawagin po natin yung mag-pray for attendees. Ano ba yung prayer attendees natin? Ang ating pong sa attendees ay si Sister Lourdes Cruz. Ayan. Ngayon po, ano? Monday. Ayan. Sis Lourdes, kayo po pala yung ating prayer po attendees. At ang ating closing song ay si Sister Rosalie Villa. Wala ating Sister Rosalie, ano? Oh, sige. Sister Malin, pwede ka mamaya? Sister Malin, pwede ka mamaya sa closing song? Wala ka si Sister Rosalie. Sige po, Sister Lou. Yan, tawagin na po natin mag-pray sa attendees, Sister Lourdes Cruz. Mag-say amen po kayo pag natawag po yung pangalan niyo. Amen, amen, amen. Okay po. God bless po. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa ibinigay mong pagkakataon, Panginoon. At nakapag-aral po kami, O Lord, nakapakinig muli kami, O Lord, ng mga salita ninyo, O Lord, ang mga aral na dapat namin na may pamuhay, Panginoon. Salamat po sa kay Pastor Georgette, O Lord, na ginamit niyo muli, Panginoon, para maghayag ng mga salita ninyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, O Lord,